Please open your Bibles, okay? First Samuel, okay? So nga naning naiusa ka killer ba? Naiusa ka killer? Oh, nakiistorya siya, nangumpisal siya sa pari, okay? So nako istorya ninyo, naiusa ka killer, nangumpisal siya sa pari. Unya karon niingon ang kasi nakapangumpisal niyo sa una to kasi tinuod. Ako nakapangumpisal ko sa una di ba kabantay ka sa kumpisalanan sa una to sa una nga musud ta sa booth mo bitaw kumpisalanan nya muluhod ka nya sa pikas part ni ana naay mga gagmayng bangag unya na dito naglingkod ang si father. So karon nangumpisal ang killer ana siya nga padri. Mangumpisal ko ana dayon ng pari nga unsa may imuhang sala iho ana dayon ng pari. Anang killer nga padri mapasaylo pa baka ko sa Ginoo nga nakapatay man kog 20 ka tao. Ana ang pari nga unsa? Ang word na aksyon kahadlok ang pari ba? Unsa? Unya nganong gipamatay man to nimo mga tao dong? Ana din siya nga ang padri nga kato silang tanang tao katong 20 nga gipamatay. Nagtuo sila tanan sa Ginoo. Nya karon padri, ikaw padri nituo ka sa Ginoo? Hadlok ang pari ana siya nga ha? Gipamatay mo sila kay ituo sila sa Ginoo. Sa tinuod lang dong sa una nituo ko pero karon jaming-jaming na lang ni. May ayog yun. Jaming-jaming na lang daw. Okay, so 1 Samuel chapter 15, okay? 1 Samuel chapter 15, unya abrihin ninyo in verse number 22, okay? Atong basahon ng Biblia, 1 Samuel chapter 15, and then in verse number 22. Ako rin mo basa mga isuon, please follow me with your eyes. The Bible says, "And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Alright, so shall we pray? Father God in heaven, salamat kay Ginoo Lord for today. Thank you Lord for bringing us here in our church. Salamat Lord that this is the best place nga diin makatapok me every Sunday. Lord, thank you for the opportunity. Kay nasayod ko Lord nga worshiping you is just an opportunity. Kay nasayod mi nga among kinabuhi ikaw ang tag-iyan ini. Salamat until now. Buhi pa mi Ginoo. And many times we forget to thank you for it. But Lord, forgive us among mga kalapasan nga wa ka malipay. Ugasi mi Lord sa mong amiling dugo Lord Jesus Christ that you shed on the cross. I pray that the message of the Sunday school, the continuation for the topic last Sunday, mahimo ning panalangin sa matag usa kanamo. Salamat Lord sa tanan. We commit everything to you in Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you for standing. Salamat sa pagtindog, makapanglingkod mo palihog. Now, obedience, okay? Next slide, obedience. So, pagtuman. Sa Binisaya pa, simple kayo nga kahulugan sa Cebuano, pagtuman. So, I do believe nga importante kaayo ni. Kaya naman, next slide, obedience is the most important topic in the Bible. Okay? Ako nang balikon, isip review. No? Daghan kay itang makatunan sa Biblia, pero sa tinuod lang, ang obedience, pag-obey nimo sa Ginoo, pagtuman nimo sa Ginoo, usa ni sa mga makapahimuot sa Ginoo. Okay? So, next slide, for some, obedience is likened to a burdensome chores. Kasabot man ang burdensome chores. Diba kabantay ka, kita mga anak, kaagi mo kita tanan pagkaanak. Suguon tas itong ginikanan og panilhig sa gawas, pangmubo sa bulak, panghipos sa mga sagbot. Murag kapuyan ta, no? Murag mo avoid ta. So, sa mga tao, no, daghan kay mga Kristohano sa Bron, they dislike rules and regulations. So, mahimo nga gubot ang usa ka panimalay, mahimo nga gubot ang usa ka tawagan ni buta na to company kung nagtrabaho ka, mahimo nga gubot labaw sa tanan diri sa tong church if wala dita mo follow og rules, right? Dita mo follow sa mga balaod, dita mo follow sa mga regulations nga tawagan ni gi-impose sa atong church, right? Is just like for example kung dili pa ikaw, young people, dili pa ready nga diin manguyab ka, ayo sa panguyab, amen? Pag-ampo paghulat sa kabubuton si Ginoo, right? So yung nana, mga igsoon, kayo usahay, lami rabagid ning bawal. O, di ba? Minaw ang uban diha ninyo mga young people, no? Lami kining bawal, oy. Masukot sa itong ginikanan nga, badlungon ta,
Kay ganahan ta ani malingaw man ko anima, anong badlongon man ko nimo. Kay sa tinuod lang, lami gyud ang bawal pero sa mga igsoon, if magpatuyang kaniyana, you are not obeying God. Alright? So, ikaduha, next. For others, obedience to God gives them no immediate blessings or joy. Okay? Para sa ubang mga tao, sayang man akong time diha pag-adto sa church, kay wa man ako makita ang panalangin. They see the wicked prosper. Kita ba niyo sa screen? In their wickedness and are tempted. Usahay matintal tano. Bulahan man sila, murag naarangan man noon ang mga believers kaysa nako. O mga isoon na sayop ka sa imuhang pangunahuna, kaya naman mas bulahan ka, amen? Nga naman bulahan ta pastor, kay naa kay paglawom sa langit, amen? Kaya nga naman kung ang tao nga prosperous, yes, we can maingon na to, naan na niya ang tanang kabtangan, haruhay ang kinabuhi. Financially, tawag ni stable na siya. Pero kung wala siya, Jesus Christ, yung kasing-kasing ingon ng Bible, kakawangan ng tanan, amen? Pero pasalamat ka, ayaw ka tintal, no? Ayaw ka evog, don't envy the unbelievers, kay mas bulahan ta, just obey God, amen? So, para nato, next, number 3, for those who know God, obedience toward God is the secret of happiness and blessings, amen? So, muna yung sikrito, learn to be contented, learn to, you learn to appreciate sa mga panalangin nga nadawat ni mo karon. Kaya naman, tuno na aragod, naapay mga tao nga mas lisod pa nimo. Kuha ninyo? Kita mo sa internet nga, usahay, may pang, ang pulong sa Ginoo dapat mo maintain, dapat mo pa-remind na to, pero usahay, ang social media, kabantay ka nga, lisod kayong piang, nag-construction worker gyapon. Kaingon ka nga, Lord, salamat kay mas bulahan gyapon ko niya. So, una na ada, obedience toward God, it brings happiness, real joy, and blessings. Okay? So, karon, dirita, number 1, what are the definitions of obedience? Unsa may mga kahulugan aning gitawag nga word pagtuman or obedience. So, number 1, obedience is doing what those in authority requests or want. It is the opposite of doing your own thing. Nakadungog na ba mong og usa ka empleyado nagbuot sa iyang amo? Kadungog na mo? Murag imposible, no? Dili pwede. Kaya naman, obedience, it is like, doing. Nagbuhat ka sa mga butang gusto sa authority. Okay? So, opposite kayo na sa imuhang gusto nga mga buhaton. Okay? Number 2. Okay, paano man review lang man eh. True obedience involves doing what an authority wants immediately. Dapat diha dayon imong buhaton. Dili kay inon nimo imong amo nga, unya na lang sir. Unya na lang kay busy pa ko. Respectfully, no, dapat dunay pagtahod. Dili nimo singkahan ang mas labaw nimo, di ba? Di ba kabantay ka mga mga anak? How many times nga nakasingka kasi muhang mamagpapa? Oh, so that is not respectful, right? Disrespect na siya. So they are in authority kay anak pagutan na pagud ka sa poder sa imong mama ug papa, right? So just obey, amen, your parents, just like that, joyfully and completely. Okay, so number 3, obedience, it requires the submission. No? Sayang ang 1 ug 2 kung wala ning number 3 kaning submission of will. So dapat di ay isip mga kanakan sa Ginoo, dapat isubmitar nimo, mopahiilalom ka diha sa kabubuton sa Dios, right? Of those in charge labi na diha sa mga masters nimo diri sa kalibutan. Okay? So the nation of Israel, next slide, under Moses was commanded to obey every of God's commandments, di ba? Nasayra na to if you are reading your Bible, ang katawhan sa Israel, daghan kayong mga sugo, daghan kayong commandments ang Ginoo nga gihatag sa mga Israelites. So, unsa may sugo sa Dios, lantawa in Deuteronomy 28 verse 14. And thou shalt not go aside. Simple lang kayo. Thou shalt not go aside. Ayaw og liko, or ayaw og backslide, ayaw og palayo from following the Lord. Lisod nga sugo or sayon nga sugo? Kamoy tuwag. Ningaway. Lisod nga sugo or sayon nga sugo? Sayon, di ba? Sayon ra man na. Thou shalt not go aside. Dili lang kamo, padayon lang ka ba og sunod si Ginoo.
sa tanang commandments, ingon si Moses. Alright? Pero lang tawa, unsay mahitabo kung muli ko ka, kung mapabadlong ka sa Ginoo, di ka mutuman, di ka mo-obey. In verse 15, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God. The word hearken, dili ka minaw, di ka mo-obey. Unsay consequence na diha last nga underlined paragraph, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Para ninyo mga ison, ganahan mog tunglo, ganahan mog panalangin. Para nako, ganahan kog blessings. Amen? Mo na nga obey God. Amen? Just simply, pag-anhin mo sa church, it is obeying God. Amen? Paghatag nimo sa imong offering, it is obeying God. Amen? Pag soul winning nimo, it is obeying God. Amen? Pag pangalaga nimo sa Ginoo, pag-obey na muna, pag mo na time nga ni obey ka sa Ginoo, right? So, next, King Saul was commanded by God to destroy the Amalekites and their livestock totally. Di ba? Nadumduman nimo last Sunday, ako na ni-explain, gusto sa Ginoo nga patyon ni King Saul tanan. Wala siya ibilin. Ang hari, pamilya sa hari, tanang tao nga nasa kingdom of ni King sa hari sa Amalekites, and all the livestock, mga hayop nila, kahayupan, like the goats or the sheep or baka or sa pana, oxen, tanan, patyon. But in verse number 19, lang tawa, next slide, wherefore then didst thou not obey? Ingon na Ginoo, no? Kang Saul, wa man kami tuman sa tingog sa Dios, no? Ingon na prophet kang Saul. So, unsay consequence? In verse number 23, lang tawa, because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. No wonder, usahay maglisod ang atong Christian life because we are not obeying God. Alright? Nakuha na ito may ison. Kay, para nako, silence means yes man. So, ni-agree mo, amen? Sahay, no? Walay panalangin ang kinabuhi na to because we reject the word of God. We don't like to obey the Lord. Kay kapuyan ta. No? Murag sumo kayo ang pagsimba, sumo kayo ang pagpangalagad. No? Just continue obeying God. Amen? Next slide. True obedience, ang tinuod nga pagtuman, is not just obeying God in convenient things. Okay? But in everything. Even in the most difficult and trying situations. So, unsa may pasabot ani nga slide? Ang tinuod nga pagtuman, pag-obey nimo sa Ginoo, it is not just obeying God sa dihang naa ka sa comfortable nimo nga kinabuhi. Lami kayo, pastor, musunod sa Ginoo kay dagan kay kog panalangin ron. Lami kay musimba, gana kay kog musimba ron kay na ako'y blessing this week. How about kung naa kay problema? Would you still obey God, right? Oh, di ba? How about kung naay tao nga nakapasakit nimo, would you still go to church? Or mangluod na ka, palayo na ka, hawa na ko diha kay mga tao diha, di ba? So, dili mga igsoon, right? Even in the most difficult, it means nakay problema, nakay pagsulay, just continue obeying God. Amen? Now, next, many people have little problem with obeying God in not stealing, killing, committing adultery. But, sometimes, many times, ato ni i-admit that we have this kind of problems aning mga areas. Just like, for example, next, giving our tithes and offerings, right? So if you are our visitor this morning, you are not obliged nga, dili mo obligado nga muhatag sa offering, alright? Lalipay mi nga nakasimba mo. Thank you for coming, joining with us. No, dili mo obligado ha, mga igsoon, okay, sa mga bisita. But if you are a member of this church, mga igsoon, God wants you to grow by giving your tithes and offering. Amen? Kumusta man? Amen? Kumusta naman ang imuhang paghatag? Naa pa maghapon? Or, pastor, marag sakit naman kayo? Marag niundang ko da, ni pahulay ko. Mga igsoon, ang paghatag ni mo imong tithes, to tell you, wa pa kami hatag ni anak ni Oli Rakazino. Because 10% belongs to God. Ang 90% diha na ka nagsugod og paghatag. Out of 100, kuha ninyo, out of 100, kuhaan mo nag 10%, 90 na lang ang nabilin, di ba? Diha na ka mag-start sa imong giving, right? Sa paghatag sa imong faith, promise, offering. So,
it's a challenge for us. For those of you who are not yet involved in giving, be involved. Kayo sa problema na to ni in obeying God. Number 2, what about soul winning? No? So, how many years balikon ako? Pila nagakatuig na imong Kristohanon? How many, pila naman kakalag ang imong nadala or naakay diha sa tiilan ni Jesus Christ? I hope dili ta masiro ini atubang na to sa langit. Amen? And then, next, service. Okay? We have sometimes, many people, many Christians, they have this kind of problem kaning pagpangalagad. Next picture, every time nga doon natay events sa itong church, nindot kayong involved ka, balik-balik na gi-remind sa itong pastor. It is good to be involved in the ministry, amen? Because para nako, you are saved to what? Serve. Alright? So wala ka giluwas sa Ginoo oron, ikaw mo'y alagaran, ikaw mo'y mangalagad, amen? And then, most young people, o naapoy ubang mga adults, we have problem in the area of, next slide, should a Christian listen to a secular music? Oh. Come on, amen? How many of you here, young people, naapay worldly song sa imuhang cellphone? Ikaw ra gyud makatubag ana mga igsoon. Hello? Should a Christian, dapat ba ang Kristohanon maminaw og worldly music? The answer is no, amen? Dapat ang imuhang kantahon kanang mga pangginoo, amen? Usahay di man ta ganahan na kay, pastor, hilas man ang pangginoo, pastor, ganahan ko aning mga, yun ani, pangkalibutanon kay murag, ma-afflip ako ang spirit, no? Ang nakapa-afflip sa imong spirit, ang demon, ang demonyo, amen? Kaya anak naguga sa Ginoo, amen? Ako tinuod lang, pag-abot na ko diri sa, to be honest with you, pag-abot na ko diri sa Pikarangan, year 2012, akong cellphone, naapag ito worldly song. I'm a Baptist. Dito pala ko dahil sa bold, Baptist na ko, pero sa tinuod lang, nagbalon-balon ko worldly song, music sa akong cellphone. Kabalo ka, one moment, daan pa man atong church, the building sa una, dunay nagwali nga pastor, grabe yun niya pagwali regarding sa worldly music. Kung ana ko siya, di ko kalimot sa phrase, kung naa ka diri karon naglingkod, ayaw sugot nga, mubiya kasimbahan nga, dili ni mo na walaon ang imong worldly music, di ni mo na i-delete. Kabalo ka, gibuhat na ko. Kabalong Ginoo, no? Paggawas yun ako sa, gitangtang na ko akong memory, itong memory card. Ako ang gibali. Kabalong Ginoo na mga igsoon. How about you? Amen? Kanus apa man nimo na biyaan, amen? Kanus apa man nimo na, pastor, maraglisod man, kiganahan man ko. Mo na karon, lisod kayong pag-obey. Right? Mo na nga to ang topic is obedience. Mo na nga karon, I hope nga, it would be a challenge for you, pastor. Nakasagi di ko sa Ginoo. Naapay di ko gibalon-balon nga worldly music sa akong cellphone. I-delete na nako ni. I-delete na nako ni, amen? Napa mo diha mga igsoon? I-delete na mga igsoon, amen? Ayaw na ana, kaya naman, dili na magkapahimaya sa Ginoo. Alright? Next verse. Ingon ang Bible, speaking to yourselves. It is like singing to yourselves in Psalms. Kanang magkanta kag Bible verses, amen? Muna, Psalms and hymns. Kaning atong ginakanta. Subok kayo naon, magpiano ko diri sa tong church, makita ko sa mga Kristohanon, gamugtok ang naong during panganta. Hoy, mga igsoon, singing is part of worship, amen? Pastor, di man ko kabalo mo kanta. Sige lang, paningkamot lang, kaya naman sa langit, wala ra ba kita laing buhaton dito, magkanta ka dito, maghimaya ka sa Ginoo, amen? Unya, simple lang kayo tong mga kanta. At Calvary, pero di gyapon ta kabalo mo kanta sa at Calvary. Mo na mga igsoon, katuna na to, amen? Mo na ni panahon yung obey ta, amen? Mo na katuyuan yun sa Ginoo nga naman. Singing in hymns and spiritual songs, dili worldly songs, right? Nakuha ninyo mga igsoon? I hope nga dili mo ma-offend, but that is the truth, amen? Mo ni na, alangan na maglikayan tani, amen? Alangan na pastor, likay na, kay maigo ko. Wala, dili ta likay, ana, amen? Karon diri, many young ladies and women perhaps do have problems in this next picture. Okay? Are you ready? Modest apparel. Hello? Doko sa kurong pastor na. Unsa man ang modest apparel? Simple lang. Kanang dili maka-attract sa opposite sex. Kay kanira bang mga lalaki, tugan mo mga lalaki, angkon mo sa tinood,
Dali ra ba kita mulingi og babayi, di ba? Makak mo ba no? Mami agree, oh? Di ba no? Modest apparel, dili ka maka-attract sa imong opposite sex, right? Dili mulakra ang imong underwear, dili makita ang imong, manglakra diha unsay manglakra diha nga makapa-ignite sa opposite sex, right? Modest apparel. Kumusta man mga igsoon? Lantawa. Next picture. Oh, di ba? Nindot na yun na magsayal ka below the knee, amen? Yun na ang modest apparel, right? Dili makapa-ignite sa sa imuhang mga lalaki diha nga maglantaw nimo kay naman. Wala na may sumo na. Dili modest apparel. Unsa man ang mga sanina nga dili modest apparel? Next slide kana. Nagsayal tuod pero above the knee, right? Ato na lang ding klaro-klarohon gamay kay Sunday school man, amen? Para mabalaan na to basin mo ubang mga bagong Kristohanon. Unsa rin na modest apparel, pastor? At least mabalaan ninyo nga, below the knee gid ang modest apparel, amen? Dili kay mo adto ka simbahan ninyo na. Lingion gyapon ka sa lalaki, oy. Di ba? Maintag imuhang paa puti niya itompod, di ba? Lagompod. Modest apparel. Not modest apparel. Another picture. Kana. Yung mga babae karon makita ang pusod, okay ra tang pusod limpyo, hugor ba pod? Modest apparel, dili. Dili na ninyo na i-practice, amen? Another picture. Kana. Di ba? Ngano man nga usahay lisod pa man kaayo nato na biyaan, right? Ngano man sa eskwelahan, dili mo compromise naman ang mga estudyante, right? Nalipay ko sa una na yung people sa una nga moadto sa office, pastor, mananghid sila pastore, and then ako'y nagama, nag-encode sa letter. Kaya naman, mananghid sila sa ilang school nga magpatahi sila skirt, dili pants ang patahi. Barug ta, amen? Barug ta kay naa nato sa kaulihang panahon, amen? You agree with me? Natay mga following verses sa Bible para mabalaan ninyo nga dili gyud na sa Bible. Next, not modest apparel kana. Right? Dili na modest apparel. Amen? I hope nga di mo masakitan ha, pero mao gini kamatuoran, right? Lantawa ang verse, lantawa. Next slide. In like manner also that women, babayi, adorn themselves in modest apparel. Klaro kay na igsoon. Amen? Next, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Di na gyud na mausap ang Biblia. Amen? Ako, kung sa tinuod lang, kung wala pa gyud na masulat sa Biblia, ay, why problema? Suot mo na. Amen? Pero kung naa na sa Biblia, obey the word of God. Amen? Pastor, sakita pero mo ginay kamatuoran. Amen? Let's learn. Kung nagkaton ka sa una, yan, murag nibiya ka, karon balik pag obey si Ginoo, amen? Dili pa man ulahi ang tanan, amen? Kay murag iganahan lang matali kag suot at tugod, pero karon biyaan na nimo, amen? Barog di, solay ganig barog. Di ba makita ang kalainan? Solay lang. Just try your best nga pastor mo na gini. I try my best, mananghid ko sa kong amo, mananghid ko sa school, mananghid ko. Akong buhaton nga, dili man na, di ba kabantay ka, nindot kayo babae nga magsayal. Ang tawon, boys, tubag mo. Nindot ang babae nga magsayal, below the knee, dili. Nindot kayo. Blessing na mga ison, no? Muna nga, I hope nga nagpuntaan na mga ison, right? So, karon, diri na ta. Kinahuman na itong mga pahimangno, okay? Iluman ninyo, okay, Ramo? So, karon, diri ta. The areas of obedience. Okay? Kay kamatuoran mo gito may so di na ta musuot anang which pertaineth to man. Kay panglalaki ra man na. Mga boys, unya na lang tabo nga boys regarding sa atong mga buhok unsa pa na, no? Antawa, the areas of obedience. Letter unsa man nga mga areas nga maka-obey ta. Letter A, the revealed commandments of God. The word revealed, no? Mga ison, the word revealed, it means gipadayag or to make known to others. So next, these are found in the explicit commandments of the Scripture. The word explicit, it means very clear or klaro kayo nga sugo diha sa balaang kasulatan diha sa Biblia. Unsa may klaro nga mga commandments sa Ginoo diha? Thou shalt not kill. Klaro kayo, di ba? Dili ka mo patay. Ang uban ninyo, murag makakita sa iyong kontra, murag, lamiya kay patyo ng tuhana, di ba? Napa ba mo inanang ang mga kinaiya? I hope nga wala na, no? Thou shalt not steal. Dili ka mangawat kung dili imuhang butang or dili imuhang kwarta.
Right? Thou shalt not worship idols. I do believe, dunay pinasahi nga mensahe di sa atong divine service unya, thou shalt not worship idols. Dili na ta magsimba og mga larawan or mga Diyos-Diyos. Alright? I-explain lang na sa itong pastor niya. Alright? So karon, letter B, the implied commandments of God. Okay? What do you mean by implied? Next slide. These are the principles implied by the Word of God. The word implied, mga isuon, it means you are given a hint. Gitagaan kag hint or gitagaan kag clue or other meaning, it is suggested but not directly expressed. Kasi pasabot ana pastor. Kabantay mo, dunay mga gibawal sa Bible, dunay mga words nga wala sa Bible pero masayran na to nga bawal. Okay? Pero wala na masulat sa Bible. Pangutanan nako karon, ang word nga Bible nasulat ba sa Bible? Wala. Mangutan ko Sunday school. Ang word nga Bible nasulat ba sa sulod sa Bible? Wala. Wala. Pero naa diha ang scripture. Mao na ang Bible. Amen? Okay, nakuha ninyo? Now, karon, how about nang gitawag nga smoking, pastor? Smoking cigarettes. Basahan na to. Next slide. The Bible is silent in the issue of smoking or the issue of drinking. Ilimnog makahubog, parehara man na. But on the other hand, there are biblical principle against smoking. Silent ang Bible, dili ka kakitag. Kakita ba ka, kamo nga nakabasa na sa inyong Bible from Genesis to Revelation. Nakabasa ba mo word nga smoking, na nigarilyo sa Bible? Wala. Wala. Di ba? Pero makakita tag verse that, that implied to that commandments sa Ginoo nga bawal na. Alright? Ato lang tawon. Next slide, please. Next slide. Know ye not that ye are the temple of God? Pangutan na karon, kabalo ba ka nga templo na sa Ginoo ang imong lawas? Wala pa. Right? Templo na oy, amen? Sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ, nahimo na ng templo sa Ginoo, sa Holy Spirit ang imong lawas. So, ye are the temple of God and that the Spirit, take note, capital letter S, that is the Holy Spirit. Naa na siya ni puyo dwelleth in you. Amen? Ni puyo na siya sa imuha. Right? And then, lantawa, next verse. If any man defile, kasabot mo anang word nga defile, ato na hinahinayon para masabtan na to. Defile, it means gihugawan nimo. Defile. The temple of God, ang templo, kanang imong lawas, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Wala kay madungog makita diha nga the word smoke, but timan-e ang imong lawas templo sa balaang Espiritu Santo. Amen? Ganahan ba ka nga ang imong lawas imong hugaw-hugawan? Mo nang bawal na sa Kristohanon ang manigarilyo. Amen? Bawal na sa Kristohanon ang mag-take og drugs. Bawal sa Kristohanon ang mag-inom-inom og ilimnom makahubog. Amen? Bawal sa Kristohanon ang magpatato. Kung nakay tato sa una, sa una raman, wa pa man ka maluwas, pero, murag questionable kay sa Kristohanon, nga magpatato ka, nahimo na kang Kristohanon, nagsimba na ka sa Baptist, right? Amen? Templo na ni sa balaang Espiritu Santo tong lawas, amen? Ayaw na hugawi. Bawal na sa mga lalaki ang magpa-aryos-aryos, amen? Hello? Ang uban ninyo, murag lantaw nyo, sikat kay ko pastor. Kaya na ako aryos. Ako sa una, nailad ko sa yawa na, nagpa-aryos po ko sa una. Tinood lang. Nailad sa ko sa, Kristohanon na ganito, pero, ni backslide ban sa una. Ayaw na may isuon. Kaya naman, I already, na mga experiences nga na-experience na po na ako, ayaw na may isuon. Kaya nga naman, good na obedience sa Ginoo, amen? Di good na makapalipay sa Ginoo, amen? Ang uban nyo, dagan kayo mong aryotis, mga lalaki. Nipuno, apil pang dila, apil pang ilong. Kay templo na ni sa Holy Spirit. Amen? Timanin na ha? Ang imong lawas, paminaw, templo na sa balaang Espiritu Santo. Right? Nasabtan ni mo mga isuon. I hope nga, dili na ni mo malimtan, smoking and other vices, mga bisyo, it could harm our bodies, which is the temple of God. Letter C. Dirita mo tapos letter C. The personal commandments of God. No?
The word personal, it means dunay individual or personal. The word personal, nasabtan ba ninyo na? Ano? Nasabtan ba ninyo na? Kanabang kaugalingon nga, ikaw gyud mismo ang gisugo sa Ginoo, okay? Personal. Next slide. These are personal commandments which God reveal personally to individuals. Oh, di ba? Doon na mga sugo ang Dios nga gipakita niya sa imuha or gi-impress or gihatag niya sa imuha. So, there are examples nga ako ang ipakita karon nga mo ni makuha na itong pagtulunan ba? Okay, next slide please. Daddy, the personal commandments of God. Number 1, witnessing. Have you tried witnessing to a specific individual? Kabantay ka nga, kanabang naagi pakiistorya ang Ginoo nimo nga suriningon nimo imong mama, di ba? Na ako naman nabalik sa inyo hag-share. Many times abi na kong save na akong mama. Nagtrabaho na ko sa SLB and every year mo uli jud ko sa Bohol. Ulitaw pa ko nga time and then God impressed my heart. Suluninga imong mama. Tingalan ko pag mata ko sa muntag. Ambot lang siya nakaon ako gipangutanan ako ko mama. Kami gilingkod mi, nami sa kananan. Ma kanang mangutana lang seryoso lang nga pangutana ma ba. Just want to, be assured. Sigurado na bugid ka mga kung kuwaon sa Ginoo mo lamang niya kinabuhi. Without shadow of a doubt, langit padulong ang imong kalag. Kabalo ka, mga isuon, tears starts to flow in the eyes of my mother. Nihila ka kung mama. Intugan siya sa tinuod. Kinasing-kasing ang pag-istorya siyang anak. Dong, doy, wa pa jud ko maluwas. Kabalo ka, nihila ko, naabay mga experiences nga na-experience mo, ana, no? Nga na specific individual nga gusto sa Ginoo nga imong suluningon. Di ba? Imong witnessan. And then number 2, going to full-time ministry. Kani mga Bible student na to, I do believe with all my heart, it is a personal nga pakig-convict sa Ginoo sa ilaha, right? Dili ba ilalim mahimong full-time, mag-full-time, right? Dili ilalim mo imo ang isakripisyo ang tanang comfort nimo sa gawas kay mo patrain ka sa Bible school, dili ilalim na. Number 3, helping a particular individual. Maybe ang uban ninyo nakasulay na mo og God impressed into your heart nga gisugo ka sa Ginoo nga murag i-convict ka sa Ginoo nga tabangan nimo na nga specific particular individual, di ba? Naka-experience mo ana. And then number 4, giving sacrificially to a certain cause. Kabantay ka na yung mga times nga magpa-special offerings pastor kay naatay isuon nga nagsakit atong tabangan. You give wala na jud kay mabili nun ta, pangpalit nun ta nimo og sudan or pangpalit na nimo kung si needs nimo pero gihatag nimo sacrificially for a certain cause. That is a personal conviction, personal commandment sa Ginoo. Amen? And then number 5, kanang marrying the person of God's choice. Di ba? Nindot kayo nga ang Ginoo gyoy mamili. No, dili kitay mamili kay kung kitay mamili, aganahan man ta atong guwapa pero di kabalo manghugas. Di ba? Ganahan man ta atong guwapa pero dili obedient nimo nga ikaw mo future niya nga bana. Mo na nga you pray, amen? Young people, young ladies, young men, you pray. Because many times makiistorya ang Ginoo nimo niya na marrying the person of God's choice. So I hope nga ato aning mapadayon nga topic, it's already time. Di ko gusto nga mulapas. So ato dang dirita mag-ampo ta. Let's bow our heads, close our eyes. Father God in heaven, Lord, salamat kaayo sa kadaugan, Lord, sa ambong Sunday School. Thank you, Lord, for using me as a channel of blessing. I pray, Lord, nga walang tayo ma-offend kaganina sa mga truths, Lord, nga naa sa Bible. I pray, Lord, nga walay mga Kristohanon diri nga masilo sila ni ato, but I pray that you encourage them. Because, Lord, I believe na ay katuyuan ang tanang butang sahay, Lord, maparemind me nimo sa preaching. I pray, Lord, nga dili lang ang mga Kristohanon nga naminaw ang napanalanginan, but as well ako, Lord, tabangi ko nga ma-apply usab na ko to sa akong Christian life. Salamat kay Lord for reminding us. I pray that you bless the divine service as we continue sa amo ang pagsimba di animo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you for